sana'y bigyang daan, sa landas ko'y hawiin ang buhawi at unos. Isa sa paborito kong charismatic song is yung Awit ng Isang Alagad. Dahil sa kantang yon, nakikita ko ang sarili ko. Ang istorya ng aking bukasyon, ang istorya ng aking paglalakbay, ang istorya ng aking pagbabalik Islam. Mula nung bata ako, never na nagbago yung gusto ko na maging pari ako. Una, nakita ko na ang pari mababait, mahal ng tao, masarap ang buhay ng pari. Before ako pumasok sa seminaryo, sabi nung isang relative ko na pari din na siya yung nilapitan ko para tumulong sa gastusin sa seminaryo dahil mahal ang pag-aaral sa pagiging pari. So, kung di man kaya ng mga magulang mo, kailangan ka maghanap ng mga sponsors, ng mga benefactors. So nilapitan ko siya. Sabi niya, I cannot help you. Sinabi ko pa sa kanya, Father, hindi naman sarili mong pera ang hihingin ko, kundi hanapan mo lang ako ng tao na pwedeng tumulong. But sad to say, hindi siya tumulong. Pero may mga taong hindi ko kadugo na tumulong. Nag-ambag-ambagan sila monthly para lang may maibayad sa tuition, sa board and lodging ng seminaryo, sa iba pang gastusin, pagbili ng mga libro, ng mga school uniform sa seminaryo. Hindi ko lubos maisip na naging pari ako. Feeling ko that time, ako na yung pinaka masayang tao sa mundo. Ito po yung Certificate of Ordination ko, pirmado po ng officiating prelate, si His Holiness Dr. John Florentin Teruel. Siya po yung founding bishop at pinaka-head ng Apostolic Catholic Church. Nung una kong misa, that was 2 days after my ordination, December 13, 2008. Ako yung nagmisa sa unang araw ng novena para sa paparating na Pasko. And like anybody else, may mga pagkakamali sa unang araw ng yung misa. Pero isa sa mga bagay na hindi ko makalimutan is yung tumulo ang luha ko, thinking na noon nagsisimba lang ako. Ngayon ako na ang nagmimisa. If I could still remember it, there was one mass na nakatanggap ako ng 35,000 pesos. At sa pinaka-ordinaryong misa ng isang pari, napakaliit na yung 500 pesos. At bihira lang mangyari yun. Dahil yung mga tao, pag sinabing misa, pag sinabing para sa pari, nag-iipon sila. May harvest sa agriculture, may harvest sa dagat, may sweldo. Always may share yung pari. Dahil tinuruan din sila namin noon na kung anumang blessing ang matanggap nyo, dapat matuto kayong mag-give back. Matuto kayong magbigay ng inyong offering, ng inyong mga ikapu. Kaya, ang mga tao, dahil sa naniniwala sila sa pari, nirerespeto nila ang pari, nakikita nila ang pari as Alter Christus, kasi yan yung term ng mga pari. We are branded as Alter Christus, meaning another Christ. So, every time nakikita ang pari, para nakikita na din nila yung Panginoon. Kaya ganun na lang ang paniniwala ng mga tao sa pari. Isa siya sa mga nagturo sa paaralan namin noon bilang isang teacher. Ang programa nila ay Moral Recovery Program kung saan tinuturuan nila ng magandang asal yung mga estudyante, lalong-lalo na yung mga kababata namin o mga kaklase namin na walang ibang alam kundi puro kalokohan. Maganda yung mga tinuturo niya, isa siya sa magandang impluwensya. Kung walang pera, minsan binibigyan niya. Malaki na rin po yung naibahagi niya sa buhay ko. Kasi isa siya sa naging inspiration ko kung paano magmahal sa Diyos. May circumstances din sa buhay ko, lalong-lalo na sa paaralan. Minsan may family problem ako. Tapos isa siya sa mga nagbibigay ng advice sa akin. I started to read the Bible na. And I have found out that 85% of the teachings of the Catholic Church is not found in the Bible. Ibig ko sabihin, it is only man-made. So naghanap ako ng mga simbahan. After leaving the Catholic Church, nakarating ako sa iba't ibang simbahan sa hangaring makita yung totoo.
sa hangaring makarating sa tamang pananampalataya. Pero ganun pa rin ang nangyayari. Sa bawat simbahan na pupuntahan ko, may mga malalaking question mark ako. Kaya hindi ako nagdadalawang isip, iniwan ko ito. Hanggang sa dumating ang araw na parang wala na akong simbahan. Nagdadasal na lang ako nasa loob na lang ng kwarto. During that time, naaalala ko ang dua ko na, Panginoon ko, sana makarating ako sa pananampalatayang galing talaga sa iyo. Nung una, nagkakilala kami sa church namin. Yung lolo ko, supervisor ng Pentecost, Oneness, siya yung mabait na tao. Tapos lagi niya sinasabi sa akin na kung ano yung totoo, doon talaga siya. Whether you like it or not, you must like it na lang yun. Pastor siya nun sa Pentecostal. Yung mga bersikulo sa Biblia, tinulungan niya akong ipaintindi sa akin yun. Kaya di rin nagtagal, nakumbinsi niya akong tama sila. Pero laking gulat ko na lang nung nalaman ko isang araw, si Brad Dave, nag-Muslim na. Tapos doon, pinaliwanagan niya akong muli. Doon, nabuksan talaga yung isip ko na sa kagustuhan niyang maglingkod sa Diyos. Nadala niya ako sa maling paniniwala. Pero ngayon, nahatak niya na ako sa tama. Si Allah ay nag-iisang Diyos. Walang ibang dapat sambahin, kundi siya lamang. Kung titingnan po natin, ang salitang Kristiyano ay nangahulugang tagasunod kay Kristo. So kung ako ay tagasunod kay Kristo, dapat itanong ko sa sarili ko, nagdadasal ba ako katulad ng pagdadasal ni Kristo? Nag-aayuno ba ako katulad ng pag-aayuno ni Kristo? Ilan ba ang Diyos na itinuro ni Kristo? Dahil kung titingnan natin, sino ba ang nagdadasal ng nagpapatira pa tulad kay Kristo sa panahon natin? Sino ba sa atin ang nag-aayuno ng katulad ng pag-aayuno ni Kristo? Sino ba sa mga relihiyon natin na nagtuturo ng tinatawag nating absolute monotheism, gaya ng tinuturo ni Propeta Jesus? Mga Muslim. Lahat ng ito ay recorded sa Biblia. Kung ako ay totoong Kristiyano, dapat sumusunod ako, gumagawa ako sa mga ginagawa din ni Kristo. Dahil ako ay tagasunod. Dahil kung hindi ko gagawin yung mga bagay na ginagawa ni Propeta Jesus, ay hindi niya ako tagasunod. O baka ako ay kaaway ni Propeta Jesus. So, hindi ko iniwan ang pagiging Kristiyano ko, bagkus ginawa kong ganap ang pagiging Kristiyano. Kaya nag-Muslim ako. After na mag-aral ako, magbasa ng mga libro, naghanap ako ng mosque para magtanong kung dapat ba akong binyagan o ano bang dapat gawin sa akin para ako maging Muslim. I was so shocked na wala palang binyag sa Islam. Kung hindi, you will just testify that there is only one God worthy of worship, na siyang Allah Ta'ala, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta, sugo ng Allah. Una, takot ako pumasok sa simbahan ng mga Muslim. Dahil nasa isip ko, mga Muslim, terorista, mamamatay tao, namumugot ng ulo. So, nagdadalawang isip ako, pero nilakasan ko lang yung loob ko. At without any hesitations, that was December 14, 2012, na ako ay nagbalik Islam formally. Sinabi ko sa sarili ko, kung ako ay totoong mananampalataya ni Propeta Jesus, dapat mag-Muslim ako. Dahil kung ikaw ay umaangkin na nananampalataya kay Propeta Jesus, pero nananatili ka sa isang pananampalataya na hindi tinuro ni Jesus, hindi ginawa ni Jesus, hindi ka totoong Kristiyan. Kaaway ka na Kristiyan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nung una ko itong binanggit, hindi ko maiwasang tumulo yung luha ko. Dahil para bang sa maliit lang na mga pananalitang yon, nagawa ko ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. When I embraced Islam, nawala yung mga kaibigan ko, nawala yung luxury. Masasabi ko, I lost everything. But I have found something that the world cannot. Natagpuan ko
ang Islam. Nung nalaman ko na nagbalik Islam siya, parang nagalit ako sa kanya, tapos iba na yung tingin ko sa kanya. Kasi alam ko noon, yung sinasabi ng mga ibang tao na ang Muslim daw ay parang mainitin ng ulo, tapos daw hindi naniwala sa Diyos. Tapos sabi nila, lagi daw nagre-rebelde. Pero iba naman yung nakikita ko sa kanya yung nagbalik Islam siya. Common na reaksyon talaga ng mga kapamilya natin na magtaka. Pangalawa, hindi natin maalis sa kanila na magalit, magtampo. If I could remember it right, sabi ng tatay ko, mas gugustuhin ko pa na makita ka sa loob ng kabaong kaysa makita kang may ganyang pananampalataya. Masakit sa akin yun. Pero naisip ko din na ito ay isang pagsubok. At I always believe that Allah Ta'ala will not give us any trial na hindi natin kaya. I always believe na kung may mawawala man sa buhay natin, Allah Ta'ala will always provide something. Kung hindi man better, He will provide the best. Napakaraming bagay na pwede kong hilingin sa Allah Ta'ala. But one thing na hiningi ko sa Kanya is sana dumating sa punto na maging isa kaming pamilya na naglilingkod sa Kanya. Sa mga kaibigan ko, sa mga kapamilya ko, hindi ko po kayo mabiblame kung magalit man kayo o magtampo man kayo dahil sa desisyon na ginawa ko. Hiling ko lang na sana buksan nyo din ang puso nyo at isipan nyo sa mga bagay na may kinalaman sa espiritual. Bago mahuli ang lahat, sana pag-aralan nyo din ang Islam. Makita nyo ang Islam as a perfect religion at sana maintindihan nyo that Muslims are imperfect people. Kung may nagkamali man na Muslim, hindi ibig sabihin mali na ang Islam. Sana makita nyo ang Islam hindi sa pamamagitan ng isang imperfectong Muslim, kundi sana makita nyo ang Islam sa kabuuan nito. At sana tulad ko, magabayan din kayo, makarating din kayo sa tamang paglilingkod. Hindi pa rin po magbabago yung pagtingin ko sa kanya kasi kung ano pong ginawa niya, yung binago niya sa akin noon, mas maganda naman po yung dulot sa akin ngayon. Tinanong ko sa kanya kung bakit siya nagbalik Islam. Tapos sabi niya sa akin, nag-research siya, tapos nagbasa siya na daw ng Quran. Tapos sabi ko, ano namang pagkakaiba nun? Tapos yun, marami na siyang sinasabi sa akin about sa Islam, na nagbasa din ako. Tapos sabi ko, parang yung sinabi niya, parang nalaman ko na totoo pala yung ganun. Ikaw man ay isang obispo, isang monsinyor, isang pare, isang madre, isang pastor, dapat magsuri ka. At sa iyong pagsusuri, sana isama mo ang Islam. I believe na sa iyong pagsusuri, kahit Biblia man ang gamitin mo, lalong-lalo na ang Quran ang gamitin mo, for sure, itahatid ka nito sa tamang landas, sa landas ng Allah Ta'ala, ang Islam. Salamat kasi noon iba talaga yung mundo ko, yung iba yung sarili ko na nasa mundo ako ng kasalanan. Siya yung naging daan para magbago yung buhay ko, na kahit matigas yung ulo ko, nagpapasalamat ako sa kanya kasi sa lahat po ng binigay niya na tulong sa akin, sa lahat niya sinasabi niya sa akin na yung totoo talaga na relihiyon. Matagal ko siyang naging kaibigan. Tapos marami talagang good memory na binigay niya sa akin. Tapos yung nagbalik Islam siya, kahit lagi ko siyang inaaway kasi talagang close kami ni Dave. Tapos lagi ko siyang inaaway kasi bakit siya nag-Islam. Yung parang nag-judge ako sa mga Muslim. Pero
laking pasasalamat ko sa kanya kasi naging balik Islam din ako. Na yung kahit ngayon, kahit bago lang ako, kahit hindi ko masunod yung patakaran, pero alam ko na darating yung araw na magiging katulad ko din siya na yun talagang totoo na sumasamba kay Allah.